December 31 nga ngayon mga kapakner, at ito maraming akong pa-order, kaya naman maaga tayong nag-umpisa sa pagluluto. At alam niyo ba mga kapakner, first time ko itong ginawa at first time ko itong ganito kadami ang nag-order sa akin. Dati kasi mga kapakner, 2 kilo at 3 kilos lang yung ginagawa kong malagkit. So ngayon, 10 kilo, kulang pa talaga mga kapakner, kaya nagpapasalamat ako sa lahat na nag-order sa akin at nagtitiwala sa akin at sa ginawa ko. Sobrang saya ko talaga mga kapakner kasi kinulang yung aking ginawa, kinulang yung mga order at marami pang naghahanap. Pero sa susunod, damihan ko na talaga. So hindi ko in-expect na ganito talaga karami ang mag-order sa akin, kahit hindi dito lang sa amin mga kapitbahay ayan nag-order sa akin. At alam niyo ba mga kapakner, hindi talaga ako expert gumawa ng ganitong mga kakanin. Ang expert nito ay yung aking mother, kasi siya talaga ang tagaluto namin. Dahil sa papanood ko ng mga ibang vlogger, mga ibang nagluluto ng mga kakanin at nagtitinda mga kakanin, naisipan ko itong gawin. Parang masarap naman at ito nga worth it naman mga kapakner. At ito nga mga kapakner, may nag-order sa akin ng bilao. So hindi ko alam kung anong gagawin dito sa bilao, kasi ang tinitinda ko lang talaga yung nasa sa foil para ilagay natin sa oven at may melt yung ating yema at saka yung ating cheese. Kaso dito sa bilao, hindi ko alam kung anong gagawin, kaya yan ang ginamit ko. Ano bang tawag nito? Yung ayan, nag-aapoy na yun, ginagawa ko, di ko alam, nakalimutan ko na. Kasi kung ilagay ko yun sa oven, baka lahat yan ay magmimelt. Kasama na rin ang bilao, magmimelt yan, oo. At ito nga, may kasama pa isang bilaong pansit. Yan naman ay in-order ng aking hipag para sa New Year namin, para mamayang gabi. Alam niyo mga kapakner, pag dito kayo sa Pinas, masipag lang talaga kayong gumawa kung ano-anong pagkakitaan. Di ka talaga maubusan ng pera at may pagkukunan ka talaga sa pang-araw-araw. Katulad nito, hindi ko alam kung paano lutuin ito, pero sa panonood ko, halos araw-araw nanonood ako ng mga kakanin kung paano lulutuin. Ayan. At sa tulong na rin ng aking mother, siyempre tinuturuan niya ako kung paano magluto ng bacon. At ito nga mga kapakner, mahirap i-melt yung yung cheese niya kasi matagal, mahina yung pinahinaan ko lang yung apoy, kasi kung malakas yung apoy baka mabigla at sunog na yan lahat. Ayan, ang tagal. Siguro mga 20 minutes ko siya ginaganon para maano siya talaga, pulidang pagka-melt, pero hindi talaga siya nagme-melt. Hindi katulad sa oven na mas maganda ang pagka-melt pag nasa oven nilalagay. Ayan. At ito na nga mga kapakner, tapos ko na i-melt yung ating cheese at binalot na sa dahon at tinali na for deliver na lang yan. Ito naman ay kapitbahay namin ang nag-order, kaya thank you Lord at sa mga nag-order sa akin at sa ulitin. Bye bye and Happy New Year everyone.